Good morning, brothers and sisters. We especially offer this Mass for the families of the EJK victims. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-13 ng Nobyembre taong 2024. Tayo ay nasa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay sina Father Christian Sambahon, CM, Father Joselito Sarabia, CM, and Father Flavi Villanueva, SBD. Tumayo po tayong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Para kayo may mga sakit. Alam ko masakit ulo nyo dahil sa nangyayari. Pero bumati naman tayo. Magandang umaga. Magandang umaga po. Para naman kayong galit. Magalit kayo sa sistemang bulok na nangyayari. Lalong higit sa mga taong may dugo sa kamay. Batiin natin ang ating mga katabi na magandang umaga. Morning. Morning. Mga kapatid, tayo ngayon magtipon sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon, ang paghilom na dala ng Kanyang Anak, at ang Espiritu nagbibigay buhay, katotohanan at katarungan ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, special po ang ating misang ito, kaya ang pinili nating panalangin ay special din. Bihira ito ginagamit, at ito yung panalangin para sa inang bayan o lungsod. Lungsod na nakalugmok sa kasinungalingan, ngunit naghahangad, nananalangin ng katotohanan. Bayan na nakahikahos dahil sa dugo na iniwan ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kasamahan. Ito yung ating pinapanalangin sa misang ito. Hindi ito politika. Ito'y usaping ebanghelyo, buhay at Diyos. Sa mga pagkakataon tayo nakalimot na bumalik sa Diyos para mahilom at magkaroon ng lakas, manindigan, ayon sa kanyang kalooban, tayo humingi ng kapatawaran upang patuloy natin siyang masundan. Naparito ka upang bigyan kami ng Maaari nyo na ialay ang mga larawan ng inyong mga mahal. Dahan-dahan lang po.
kasalanan sa mundo. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom ng aming makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa Ang susunod na parte ng Santa Misa ay tinatawag na collect, Tagalog, kolekta o pagtitipon. Anyayahan ko ngayon kayo na sambitin sa katahimikan ang inyong mga katangi-tanging panalangin at kahilingan. At ito'y ating tipunin, tayo'y manalangin. Ama namin makapangyarihan, sa iyong dakilang kapasyahan ay pinamahalaan mo ang sanlibutan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin para sa aming sugatang inang bayan, upang maging marunong ang namumuno na sumunod sa iyong kalooban at maasahan ng mga mamamayan. At tatatag ng pagkakasundo at katarungan sa patuloy na paghahanap ng katotohanan at mabuti mong kalooban para sa kapayapaan at pamamalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanin mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli ng Espiritu Santo na siyang
luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ibinubuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng Kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y, Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasay, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mula lagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po tayo lahat para sa pagbasa ng banal na Ebanghelyo. Ang Diyos sa may naghahangad, lagi tayong pasalamat, kaisa ng Kanyang anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patung Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayong layo at humiyaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila, ay sinabi niya, "Humayo kayo at ipakita sa mga saserdote." At samantalang sila ay naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya, sumisigaw ng papuri sa Diyos. Napatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong panananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna po ang lahat. Pahintulutan niyo po ako dito na magbigay ng homilya sa gitna, imbis na sa lectern. Magandang umaga po muli. Magandang umaga po, Father. Panahon ng krisis, pagkakaisa. Pagkanahon o panahon ng pagkawatak-watak at sugat, paghilom ang tugon. At kapag patuloy pang mailap ang katarungan at katotohanan, paninindigan ang tugon. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, mapapakinggan natin yung kwento ng 10 ketongin at paano sila pinagaling. Tulad nyo, meron silang prosesong pinagdanan. Ang unang proseso, katulad ng sinabi ko, kapag may krisis, pinagbubuklod-buklod. Bakit? 10 ketongin, Siyam ay taga Jerusalem, nag-iisa, Samaritano. Nung panahong yon, baka nakalimutan natin, ang Hudyo at Samaritano hindi kailanman nagsasama. Hindi kailanman nagsasama. Halimbawa, hindi siguro magsasama kahit anong mangyari pang milagro mangyari, si Digong tsaka si Laila sa isang kwarto. Pero pinagsama, inirapan lang siya ni Laila sa Senado. Hindi kailanman magsasama. Pero sa Ebanghelyo, nagsama ang 10. Nagbuklod, nagkaisang lumapit kay Jesus. Sa araw na ito, merong 4 na grupo na nagbubuklod-buklod. Sigaw, katarungan. Ano sigaw? Hindi kayo madinig. Dinig lang kayo sa kanto. Ano sigaw? Sa Siyam, isa ang bumalik. O bago yon, recognize ko muna yung naririto. Ang SOW, kasama po ng Vincentian na grupo, maaaring tumayo. Kung kayo'y kumain na, umupo na kayo. Upo lahat, kinakain na. So, okay? Rise up. Okay. Rise up. Kumain na rin kayo? Rise up, meron pa raw hindi nakain dito, ang lakas ang boses. Pero sige ang kuha ng camera. Salamat po, upo na po. Diocese of Novaliches. Meron ba? Talaga si Silvia nangangampanya. Tayo! Tayo! Illegal recruiter ka. Salamat po. Salamat. Program paghilom. Parang nagdududa ka pa. Ikaw lang ang naka-t-shirt na paghilom eh. Nasaan sila? Si Randy nandyan. 30 po sila. Yung iba naghahanap pa ng pagkain. Salamat to. Meron pa? Caloocan? Meron pa? Camarin? Tayo po, please. Okay. So, 4, 5, 6 na grupo. Sa mga hindi natawag, sa atin lahat, palakpakan po natin. Nagkabuklod-buklod, kahit iba-ibang pamamaraan, iba't ibang anyo, antas, dahil sa isang common na pangyayari. Biniktima sila ng tokhang ni Rodrigo Duterte at ng kanyang mga kasamahan.
Tama? Pangalawa ay lahat ng may sugat naghangad ng paghilom. Lumapit, ginamit ang pananampalataya, inalis ang maskara, dumulog para sa paghilom. Ang sabi ni Jesus ay, ang hiningi nila kay Jesus, mahabag kayo sa amin. Hindi sila nagdasal ng pagalingin mo kami. Ang hiningi niya, habag. Pahintulutan niyo po akong Inglesin muna at ita-translate ni Father Bong mamaya sa Tagalog. The minimum requirement for mercy is compassion. Hindi magkakaroon ng tunay na habag dahil kinakailangan meron tinatawag na mercy. Ang mercy sa Tagalog minsan mailap. Definitely hindi siya awa. Baka habag pa nga ang pinakamalapit. O kung ano bang pinakamalapit sa tingin nyo for compassion. Ngunit, ang kahulugan ng mercy ay yung lalapit ka, hindi dahil naaawa ka. Lalapit ka dahil gusto mong maibsan at tanggalin yung balakid, yung pasan-pasan at nagpapahirap sa taong yaon. Ulitin ko, mercy means unburdening the neighbor of the burden one is possessed with. Sa Tagalog, nais mong alisin yung pabigat, nais mong tanggalin yung tinik na nakasaksak sa puso ng taong yaon. That is the minimum definition of mercy. Kayong lahat ay dumaan sa proseso at naghanap ng paghilom. Lahat kayo ay nanalangin ng paghilom. At kung kayo'y tatanungin ko, kumpara sa unang araw na 0 to 10 ang bigat ng sakit, ngayon ba, G's pa rin ang daladala nyong sakit at bigat? Hindi na kayo sumagot. G's pa rin? Naiibsan. Pero bumabalik ito, lalong higit kapag naaalala, lalong higit kapag nakikita nagsisinungaling, lalong higit kapag yung mga pumatay ay wala pang katarungan. Malaya, tumatawa, at nagdiriwang pa. Dito natin hinihingi yung patuloy na katarungan at paghilom. Tayo yung bumalik na Samaritano sa paanan ni Jesus. Yung siyam na nahilom na, naketongin, humayo na. Nag-good time na sila. Pero yung kaisa-isang Samaritano na hindi pa naniniwala lubos sa Diyos ay bumabalik. Nagpapatira pa. Nagpapasalamat kung anong meron sa kasalukuyan, ngunit hindi bumibitaw sa misyon. At ang misyon na yon ay paghilom. Yung misyon na yon, katarungan. Madaming hugis, pero isa ang paroroonan. At nawa, bago natin makalimutan, ang gawin nating kasangkapan para matuklasan ang misyon na yon ay yung pusong marunong magpasalamat sa pang-araw-araw na biyaya na ating tinatanggap. Kami pong mga organisasyon na tumutulong sa inyo ay namamalimos din. Kapal lang nga ng mukha ko eh. Pero di bali na. Basta mayroon lang may abot. Basta mayroon lang maipangtawid. Di bali na kami ang mahirapan. Basta kayo ay manatiling nakatuon sa ating misyon
ng katarungan. Nagsisimula pa lang po ang ating biyahe, ang ating paglalakbay. Pero meron ng kumukutitap na liwanag. Dito, pinapaalala ng tayo, ang Diyos, hindi siya natutulog. Hindi siya natutulog. Tapusin ko po ang aking munting homilya sa isang panalangin. Panginoon namin, sa amin ay nakikiramay. Salamat po, tulad ng mga ketongin na pinagaling, kami po ay bumabalik upang magpasalamat sa binigay mong buhay. Patawad din po sa ganti naming pagsuway. Kita mo ang nangyayari sa mahal mong bayan. Mulat ka sa dahas na namamayani sa aming lipunan. Saksi ka sa pagkamatay ng aming mga mahal sa buhay. Dinig mo ang daing ng mga ulilang anak at nanay. Dama mo ang sakit ng lahat ng mga nahihirapan. Kasama ka namin sa pagluluksa at paglalamay. Kakampi ka namin sa pagbubuo o pagbubunyag ng katotohanan. Kapintig ka naming naghahangad ng katarungan. Kaakbay ka rin namin minsan kapag pinanghihinaan. Palakasin mo po ang aming pasyang manindigan. Pasiglahin mo kami sa pagbubuo ng mga kilusan. Patalsikin mo po ang mga makapangyarihang may dugo sa kamay. Ulitin ko yon. Patalsikin mo po ang mga makapangyarihang may dugo sa kamay. Patatagin mo kaming humarap maging sa kamatayan. Patikimin mo rin naman kami, Panginoon, ng muli mong pagkabuhay. Alang-alang sa lahat ng mga biktima ng karahasan, lalong higit ng EGK, na iyo ring pinagdanan at pinagtagumpayan. Amen. Tayo po ngayon dadako sa pag-aalay ng ating mga panalangin ng bayan. Magsitayo po tayong lahat. Sa Diyos amang makapangyarihan, ng ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Halina mga kapatid kong ginigiliw, taimtim tayong manalangin. Ang ating sagot sa bawat panalangin, kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa banal na sambayanan ng Diyos, upang ito ay kanyang kalingain at itaguyod, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga tao sa sanlibutan, upang pamalagiin ng Diyos na nagkakasundo ang tanan, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa lahat ng mga may pasang iba't ibang suliranin sa buhay, upang sila'y marapati ng Diyos na maibsan sa pasanin, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa ating sarili at sa tanang dito'y natitipon, upang tayo'y marapati ng Diyos na maging kinasisiyahan niyang hain, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan.
Sa katahimikan ng ating mga kalooban ay isama natin ang lahat ng ating personal na panawagan, personal na panalangin. Amang makapangyarihan, ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa amin ngayong dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapagpanalangin taimtim, kaya't ang mga pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkaloob mong totohanan naming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga panalangin kasama ng paghahaing ito, kasama ng ating mga panalangin para sa katotohanan at katarungan ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo at tanggapin ang mga alay namin at pithaya upang ang lahat ng mga tao ay tumanggap ng sagana sa espiritu na iyong pagkupkup sa ipinagkakaisa ng mga bansa. Bilang angkan mong nabubuklod sa pag-ibig ng iyong adhika sa pamamagitan ni Jesus o ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ngayon ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Sa ilang munting katahimikan, anong nais mong pasalamatan sa Diyos ngayong oras na ito? Munti tayong manahimik at mag-alay ng pasasalamat natin. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ito'y nakikinabang ay kami rin ang iyong pinaghaharap sa pamamagitan ni Jesucristo ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa mga mananatiling nakatindig, anyayahan ko po kayo na ilagay ang inyong kamay sa inyong dibdib. Tanda kung saan nais manahan ng ating Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Tayo po'y magbigay galang sa pagyuko. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang gantipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Muli, tanda ng paggalang, tayo yumuko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, Poong Jesus.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid, mga nanay, mga tatay, mga kaibigan na pinaslang noong drug war, na tinawag mo mula sa daigdig na ito, mulong sila ay bininyagan sa nakisa ni Kristo sa pagkamatay, nung sila ay pumanaw, naway makisa sa ni Kristo sa muling pagkabuhay. Alalahanin mo mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mga Birhen Maria na ni Diyos, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na mapuri sa ngaran mo sa magitan niyo anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayong lahat ay anak ng Diyos, kaya dumulog tayo sa ating Panginoon na maaari nating tawaging Ama natin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, lalong higit kapag kami nag-iisa, natatakot at nalulumbay, yakapin mo po kami ng iyong kapayapaan. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming mga pananampalataya at huwag mong tignan ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tinanggap natin ang kapayapaan ni Kristo. Masaya natin ibahagi ito sa bawat isa sa ating kapaligiran. Kapayapaan ho sa inyong lahat. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Diyos na naging saksi sa katotohanan hanggang sa kamatayan, na ngayoy nagiging bukal ng ating paghilom at bagong buhay. Mapalad tayo na tumanggap sa Kanya sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ngunit ako'y
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kaming iyong dinudulutan ng ganap na buhay sa pakikinabang at pakikiisa ay patuloy mong bigyan ng iyong paggabay upang patuloy kami na umibig sa iyong mga iniibig at gawin ito na may dalisay na puso sa patuloy na pakikilahok namin sa ikakaunlad ng aming bansa sa paghangad ng katarungan sa pananalangin ng katotohanan at isabuhay ito sa isip, sa salita at sa gawa ng may galak gaya ng pagkagalak mo sa amin. Lahat na ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay pamumunuan ni Father Bong Sarabia ang pagbabasbas sa mga larawan sa harapan. Pagdasal natin ang ating mga yumaon, ng mga kapatid na napaslang doong drug war. Mag-alay tayo isang ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at wala natin isama. At ang ating pangako na tayo ay magtitipon, magkikiisa, patuloy na maghanap para sa katarungan, para sa ating mga napaslang na kapatid. Lahat tayo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa mga sala, para ng pagpatawad namin sa nakasala sa amin. Huwag mo kayong paintulot sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupurang ng grasya, ang Pinong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala man yun ang Kristo Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayo makasalanan. Ngayon kami mamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, kailanman at magpasawalang hanggan. O Maria, panaglihing walang sala, panalangin mo kami dumudulog sa iyo. San Jose, panalangin mo kami. Panalangin mo kami. Eternal rest grant unto them, O Lord, and, And let perpetual light shine shine upon them. upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Di ka na isa, sasamahan kita saan man magpunta. Yung may larawan po dito sa harap, maaaring pumis para bendisyonan ang mahal nyo. Huwag nyo na ho. Sa aking mga mata, minamahal kita. Mahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos. Tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamang
samahan kita. Saan man magpunta, ika'y mahalaga. Sa aking mga mata, na mahal kita. Mahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy Pagkatapos po nito ay, Kong Jude, may announcement ba ho? Para sa, meron pong mga palatastas para sa mga susunod na pagkilos mamaya? Ang sabi lang po, they have to stay here to watch the video. Okay. Hindi na po Okay. kailangan umakyat. Sige po. Kung meron mang pagbabago ay antabayanan na lang po mamaya. Ano? Siguro, pwede ko samantalahin lang yung pagletrato kasi medyo malaki yung pagtitipo natin sa mga maglaletrato sa ating mga kaibigan sa media. Pamumuno ni Rafi. Baka gusto nyong kumuha from this angle, Raf, ng ito. Diyan na lang po kayo, mga nanay, at yung mga kaibigan natin na maglaletrato ay maaaring kumuha pagkatapos ng pagbabasbas. Okay. Maaari niyong kunin yung letrato nyo at pwedeng itaas lang, pero wag niyong tatakpan naman yung tao sa likod. Mas maigi makita yung letrato nila kaysa mga mukha nyo. Ha? Sila ang bigyan natin ng pansin more than anything ngayong araw. Ha? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinanggap natin si Kristong ito sa Eukaristiyang ito. Humayo kayo, taglay ang kanyang galak at patnubay. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Panginoon. We give our special thanks to Father Christian, Father Joselito, and Father Flavi for celebrating this special Mass with us. Thank you, Father. Salamat And po. we recognize and give our heartfelt gratitude for the presence of Honorable Arlene Rosas, former Congressman Nery Colmenares, former Congressman Sara Ilago, former Congressman Antonio Tino, former Congressman Teddy Casino, Honorable Jude Asidre, Honorable Raul Manuel. Maraming salamat po. Salamat din po sa lahat na nag-organisa sa misang ito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Father. Maaari na pong bumalik sa upuan at manatili sa upuan para sa letrato.